Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Kung ikaw po ay nakatira sa lugar nito na Quezon City, unclaimed social pension po payout for first and second semester 2023 po para po sa mga indigent senior citizen. Ipapamahagi po ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Katuwang po dito ang QC Social Services Development Department or SSDT at City Treasurer's Office or CTO. Ang mga unclaimed social pension po ng first and second semester po para po ito sa ating mga indigent senior citizen mula po sa District 1 hanggang District 6. So bago po tayo magpatuloy sa ating video ay nais ko lang pong iklaro na ito pong vlog na to or video na to ay hindi po to fake news. Narito po ang katibayan at ipinost po ito ng Quezon City Government po. At maari lang po ninyong i-claim ang inyong first and second semester 2023 social pension sa Quezon City Hall City Treasurer's Office po, ground floor. Ngayon pong araw, December 15, 2023, araw po ng Biyernes. Ngayon po ito. Ito po ay magsisimula ngayong alas 8 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Narito po ang listahan ng mga indigent senior citizen na bahagi ng programa na hindi po nakukuha ang kanilang mga first and second semester of social pension po mula sa DSWD. Ilalagay ko po dyan sa comment section po ang link para makita po natin yung list ng listahan po nila or master list po ng pangalan. So, meron din po silang halimbawa ng barangay certification na nagpapatunay po ng relasyon o kaugnay po ng kinakatawan sa mga senior citizen or yung mga representative po natin na pag hindi po nakapunta ang ating mga senior citizen. So, ito po yung kanilang mga requirements for unclaimed social pension payout. So, dalhin lang po ang mga sumusunod na requirements. So, kung kayo po ay beneficiary, kailangan po ng original QC ID, photocopy of QC ID with original tatlong signature po, tab marked with the same signature in the original ID. So, kung kayo naman po ay representative or authorized person po, kailangan po ng original QC ID of beneficiary and original government issue ID of representative. So, kailangan po ng photocopy ng ID, both beneficiary and representative, na meron pong tatlong original na signature with tab mark po, the same signature in the ID po. So, authorization letter indicating the relationship of the representative to the beneficiary. The purpose should be claimed the social pension with signature, tab mark of the beneficiary, and printed name with signature of the representative. So, ano bang dahilan kung bakit ang beneficiary ay hindi makakapunta para i-claim ang kanilang social pension? So, naka-indicate po ito sa letter. Kailangan po ng print ng picture ng beneficiary at pati po ang representative na hawak po ang newspaper with visible date po. So, optional lang po ito, case-to-case basis po. Barangay certification, first degree po na related po sa pamilya, halimbawa po ay asawa or husband, anak, son or daughter, mother, father, sister, and brother. So, kung if deceased naman po, kailangan po ng original death certificate na naka-registered number po, original certificate true copy po, by local civil registry po with registry number po, with additional photocopy po. Original government issued ID of the relative with photocopy po with 3 original signature with the same signature po sa kanilang ID. So, original QC ID of the deceased with photocopy po. Iso-surrender po ito sa OSCA office. So, warrant of release issued by OSCA po, representative. And number 5 po, optional lang po ito, case-to-case basis po. Barangay certificate po if yung unang po na relative katulad po ng husband, wife, son, daughter, mother, father, sister or brother po. Okay. So ito po hanggang ngayon lang. Alas 8 po ang simula hanggang alas 3 po ng hapon para po sa mga indigent senior citizen po na hindi pa po nakaklaim ang kanilang pension.